At ngayon, inihahandog namin ang programang pinamagatang Genesis. Si Jared ay 162 nang maging anak niya, si Enoch. Nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 900 at 62 taon. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya, si Matusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch, nakasama ang Diyos, at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon, at sa buong panahong yun ay nabuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Matusalem ay 187 taon nang maging anak niya si Lamech. Nabuhay pa si Matusalem ng 782 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 969 na taon. Si Lamech naman ay 182 taon nang magkaroon ng anak. Sinabi niya, mula sa lupang ito na isinumpa ng Diyos, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating pagpapagal at paghihirap. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay pa si Lamech ng 575 taon at nagkaroon din siya ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 777 taon. Si Noe naman 500 taon na siya nang maging anak niya, sina Sem, Ham at Japhet. Ang kasamaan ng sangkatauhan. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong yon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos, ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. At sinabi ng Diyos, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga tao. ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Inyong napakinggan ang kakaibang programa sa radyo na hango sa banal na kasulatan, ang Biblia. Ang narinig ninyo ay matatagpuan sa Genesis na ang ibig sabihin ay pasimula. Ang dulang ito ay inihandog sa inyo ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country.